What is up sa inyo mga kalapatids? Lumit na yung boses ko mga kalapatids. Napakalamig dito sa Edmonton, Alberta, Canada mga kalapatids. So yung video natin today, nakakapag-breed ba tayo kapag winter sa sobrang lamig mga kalapatids? Ayun yung temperature ipopost ko. Ayan, ganyan kalamig kapag umaga, negative 38 Celsius. Tapos yung wind chill niya, yung pagkaramdam niya sa balat mo is umaabot ng mga negative 46 mga kalapatids. So samahan nyo ako today. I-check natin ng mga inakay nila. Ayan kadami na nilang post mga kalapatids. Hindi natin malinis kasi napakalamig. Samahan nyo ako today sa video na to. Let's go! Ayan mga kalapatids. So ito yung kalagayan ng mga breeders natin mga kalapatids, no? So 1 week na, mga 4 or 5 days na yatang super lamig mga kalapatids. Umaabot ng negative 45 degrees. Kung makita nyo, ayan yung poops nila mga kalapatids. Hindi natin malinis sa sobrang tigas, hindi na pumapasok sa loob ng floor crates natin. Makapal na yung mga poops nila mga kalapatids. Ito yung kalagay ng mga ibon natin. Ayan, so yung binago natin na yun, nilagyan natin ng harang yung mga hangin na pumapasok ang mukha nito. Ayan may mga ganyan na kasi kailangan natin tulungan yung mga ibon natin para matulungan yung mga inakay nila na mag-survive. Kung hindi, masasayang lang yung mga effort natin mga kalapatids kasi mamamatay lang yung mga inakay. Kamukha ng ginawa ko dito, ayan So may water heater na tayo dyan. Siyempre sa sobrang lamig, hindi kakayanin ng water heater natin yung para hindi ma-frozen yung tubig. So ginawa natin, ayan, naglagay tayo ng portable heater dyan. Naka-on yan mga kalapatids. All day kasi kailangan niya mag-on all day para i-keep niya itong lock natin ng at least negative 10. Ayan, umaabot lang dito sa loob ng breeder natin ng negative 10. Pero sa labas, ayan, sa labas anong temperature so ito ayan negative 32 mga kalapatids. Ayan napakalamig dito sa Edmonton. Tapos ayan, windshield niya, ayan negative 40 yung pagramdam mga kalapatids. Napakalamig. Ayan kaya dito saraw na to mga kalapatids kasi kailangan natin i-keep yung temperature dito na mga negative 10. Kailangan natin tulungan itong mga ibon natin para hindi mamatay yung mga inakay. Ayan. So far yung mga inakay natin, ayun, okay naman mga kalapatids. Yung iba, nasingsingan na natin, kamukha nito. Ayan yung mga pang-OLR natin, ito sila mga healthy naman mga kalapatids, kayang-kaya. Ayan sa super lamig. Tignan yung mga posts nila, kondisyon pa mga kalapatids. Itong box to natin, yung mga sisiw nila. Ito yung mga isasend natin pag OLR. Ayan naglilimlim. Naglabas ng isang dark check, yung isa blue bar mga kalapatids. Ayan yan yung mga pag OLR natin. Tapos yung dito, namatayan tayo ng isang inakay kasi late siyang napisa. So nadadaig siya nitong mas malaki sa kanya. Ayan ito yung inakay. Ang ganda ng inakay na to mga kalapatids. Ayan Batman! Ayan ano kaya magiging kulay nito? Comment kayo down below mga kalapatids. Ito pang OLR natin to. Lagyan na natin dito para hindi malamigan kasi malamig mga kalapatids. Ayun nga, ito yung mga breeders natin talagang malamig. Kaya dito, sarado lahat mga kalapatids. Negative 10 lang yung temperature dito pero sa labas, negative 32, negative 38 kapag umaga. Talagang malamig. Tapos babad sa mga patuka itong mga ibon natin syempre. Tapos ito alam ko mapipisa pa to tonight Tingnan ko kung napisa na ngayon itong banlon natin. Tingnan natin kung napisa na. Pero may crack na pareho. Ayun may crack na ayun diba? So hayaan lang natin. Ayun, technique ko din mga kalapatids. Kapag super lamig, naka-double tayo ng nest mats para tulong sa mga inakay. Friends, si Soy tinagaan na nire-repala na ng bagong patuka. Ito pa yung mga ibang papisa natin. Ayan Ito sila, yung hariano natin.
Harry Kittel mga kalapatids. Ayan sila. Alam ko, nasingsiyan ko na rin yan eh. Tapos itong ano natin, walang similya mga kalapatids. Itong Cannibal Arden natin, tsaka itong Alphonse mga kalapatids. So, iwalay muna natin itong dalawang pares na ito kasi ano, naglilimlim na. Naghintay tayo. Kala ko sa lamig lang kaya walang similya eh. 7 days na mga kalapatids, wala pa rin similya yung mga itlog nila. At sasayang lang yung oras natin, no. Kaya ayan, ipaparas na lang natin dito sa Alphonse is yung Albert Derwa. Condition lang natin itong isang hen. Tapos ibabalik natin siya dun sa Albert Derwa natin na barako. Ayan. Ayan, lalagyan na ni Soity ng patuka, fresh na patuka, 4 na takal mga kalapatids. Ayan, no. Siyempre nakabang na yung mga breeders natin kasi susubuan nila yung mga inakay nila. Tapos yung pinaka-importante kasi kapag nagbe-breed tayo mga kalapatids is yung tubig. Kaya hindi natin hayaan na mag-yelo to kasi once na nag-yelo to at hindi nasubuan ng tubig, yung mga inakay, mamamatay yung mga inakay panigurado. Madi-dehydrate sila. Tapos hindi nauupuan ng mga magulang nila. Pero ito yung mga inakay, mga kalapatids, no? Ay, yung mga inakay, yung mga magulang nila, yan. Tapos mabad sila dyan sa grits, mga kalapatids, napaka-importante. Ano? Tigas? Buti na lang, mga kalapatids, is kahit napakalamig dito, nagsusurvive yung mga inakay natin. Ayun ang tanong, mga kalapatids, ano ang tanong? Ang tanong is, nakakapag-survive ba ang mga inakay sa sobrang lamig? Ang sagot ko, yes mga kalapatids, nakakapag-survive. Pero kailangan ng napakalaking sakripisyo mga kalapatids. Una is dapat super healthy ng mga breeders. Pangalawa is yung setup ng breeder mo na kulungan, kasi kapag ganito kalamig mga kalapatids, hindi pwede yung magiging open yung loob mo kasi magiging kawawa yung mga breeder, magiging kawawa yung mga inakay mga kalapatids, masasayang yung mga effort. Simula nung pagkukondisyon kapag namatayan tayo ng inakay. Ayun, yun nga, namatayan tayo ng isang inakay doon. Ayun. Siyempre, nadismaya din tayo mga kalapatids kasi yung effort natin. Tapos yung tapos mamatay lang yung inakay, diba? Ayun, oh. Ito, basal tong hen. Ayun, napakaganda nitong hen. Basal na basal. Yung pisa sa inakay, sabay pang napisa. Ayun, oh, napaka-healthy. Kitang-kita yung puwet na malaki. Ayun, oh. Ayan, itong Thomas 6 natin, tsaka itong Kittel na barako. Ayun, oh. Ayun, ang tanong, yes, nakakapag-survive sa sobrang lamig mga kalapatids. Kayo, yun nga, kailangan ng mga breeders at mga inakay natin ng tulong na galing sa atin. Yun ang, ayun, maglagay ng i-block natin yung hangin na pumapasok sa kulungan. At least i-enclose natin, no? Enclose, ibig sabihin, hindi naman yung kulob na hindi makakapasok yung hangin. Kung makikita nyo, no? Ay, tagos pa sa labas yan, mga kalapatids. Tapos yung hangin dito, tagos din sa labas. Ayun. Hindi sila makukulob kasi mamatay sila. Sa dami ng ibon dito, kapag tinulog ko, mga kalapatids, mamatay kasi wala silang oxygen. At tapos yung isa pang kinailanganan ko para matulungan sila ay yun nga, maglagay ng portable heater mga kalapatids. Ayun. Sakripisyo din kasi sa kuryente, sayang din sa kuryente yan. Magbabayad din, panigurado kasi medyo malakas dito, heater mga kalapatids. Ito naman, hindi niya pinapainit niya yung kulungan ng at least negative. Ayun, negative 9. Pero ang nakita nyo sa weather kanina, di ba, umabot negative 32. Ayun. Ganun ang kalaking tulong nito. Itong heater natin. Itong heater, pinapainit niya yung breeder na kulungan natin. Tapos, piniprevent din niya itong water system natin na mag-frozen mga kalapatids. Kasi ito, kapag nag-frozen kahit isang gabi lang, naku po, yung mga inakay, mapipirwisyo, mamatay, madi-dehydrate mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, yung sakripisyo natin, kahit malamig, kailangan natin mag-refill ng mga timba nila. Ayan. Kasi
napakalakas na ng intake ng mga ano nila, ng mga pagpatukan nila. Napakalakas na tumuka mga kalapad. Nagkakalat pa to. Malamig, malamig. Malamig, natataranta na. Ito yung ano natin ng breeder mix, ano. Nakamix niya yung kaagad mga kalapatids. Ayan. So, nakita nagre-ready ng dalawang batcha ng patuka. Kamukha nito, ayan. Para kapag, ayan, kamukha nito, sobrang lamig. Kukuha lang tayo dyan, i-refill natin itong dalawang bucket. Tapos ito yung pang-distribute natin dun sa mga nakay. Ayan nga yung breeder mix natin mga kalapatids. So, di ba? Tapos yung tubig nila, ayan, tubig ng baterya. Ito ay may glucose at probiotic mga kalapatids. Ayun, so binigyan na natin yung tubig ng baterya nila mga kalapatids. Hindi na mag-frozen mga kalapatids kasi may heater tayo. Ayun, so yung mga nagsasabi na mahirap mag-breed kapag winter, totoo yun mga kalapatids, mahirap talaga mag-breed kapag winter. Pero posible mga kalapatids, yun nga is kailangan ng tiyaga, malaking pagtsatsaga mga kalapatids, sipag at tiyaga sa mga breeders natin kasi talagang malamig. Kasi mga kalapatids, biro mo in 50 years ngayon palang lumamig ng ganito na umaabot ng negative 45 yung windshield mga kalapatids. Kaya nabigla din tayo mga kalapatids sa weather. Siyempre nabigla din itong mga breeders natin kasi naranasan na yung sobrang lamig mga kalapatids. Yun lang mga kalapatids, kakayanin ng ibon kahit na anong temperature basta tama yung setup mo, maganda yung condition ng breeder, may talagang swak na swak yung suporta natin sa mga patuka, sa mga grits and minerals, ayan no. Tapos yung lighting system din niya nakakatulong ito mga kalabas. Ito namamatay ito 1:30 pa lang ng madaling araw, tapos mag-on ng alas 6 ng madaling araw. Kaya dagdag motivation sa mga ibon natin na magsipag sa mga inakay nila. Ayun no, hindi naman namamara ako pa, di ba mga kalapatids? Ayun, ito yung mga dalawang inakay, wala pa naglilimlim dito, napakalamig oh. Yung mga Kittel 120 line natin, ayun sila oh. Oh, may shoutout ka? Shoutout sa mga nag-aalaga ng kalapati dito sa Canada. Magpainit kayo, baka painitin pa kayo ng iba. Yun mga kabes, so Prime Love here from Edmonton, Alberta, Canada, representing Philippines. Ingat sa inyo mga kalapatids. Bye-bye and stay warm sa mga taga Edmonton and Calgary. Bye-bye!